Hindi kontento ang Office of the Ombudsman sa mga impormasyong ibinigay ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng investigasyon sa umano'y bilyong pisong anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, patuloy pa rin nilang sinusuri kung ipagpapatuloy pa ang planong gawing state witness si Bonoan o mananatili itong isa sa mga akusado sa kaso. Ano yan? Pinag-aaralan namin ngayon yan. Kasi magbigay ako ng instructions. I want him to be forthcoming about everything. To give the complete information. Hindi pwede mag-hold back the information. And especially, pag sa restitution, dapat malinaw. And we are evaluating it now. Babala pa ni Ombudsman Remulla kung mananatiling hilaw o kulang ang testimonya ni Bonoan, mas mabuti pa umanong ituloy na lamang ang pagsasampa ng kaso laban dito kasama ang iba pang inirereklamo. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumpik-tumpik, hindi pwede yun. Paliwanag pa ng Ombudsman, may mga mahahalagang tanong pa rin umanong hindi nasasagot ng maayos ni Bonoan. Dahil dito, patuloy pa rin lang sinusubukang makuha ang lahat ng impormasyon na maaari nitong maibigay sa investigasyon. Siyempre, we're still trying to get everything that they can contribute when there are some answers that we are not able to get from him. Kung magiging ganap naman ang kooperasyon ni Bonoan, sinabi ni Ombudsman Remulla na maaaring gamitin ang testimonya nito laban sa dating House Speaker na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa isinasagawang preliminary investigation. Inihayag din ng Ombudsman na inaasahan nila sa susunod na linggo ang pagsusumite ni Representative Romualdez ng kanyang counter affidavit. Patuloy namang pinaninindigan ng tanggapan ang kredibilidad ng mga testigo sa kaso, kabilang na ang 18 dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na anilay nagbigay ng magkakatugma at malinaw na individual na mga salaysay kaugnay ng umano'y mga cash delivery. Una nang kinuwestiyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa ilan sa mga dating bodyguard bilang mga testigo, gayong nahaharap ang mga ito sa kasong cyber libel at perjury na isinampa ng Department of Justice. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.